Sa gitna ng nakakatakot na hanay ng mga puwersa ng Demon Lord, may isang figura na ang pangalan ay Ike. Hindi siya basta demonyo lamang. Siya ay isang strategist na nagsisilbing commander at pinakamahalagang asset ng hukbo. Pero may tinatago si Ike na isang fatal na sikreto na pwedeng pumatay sa kanya kaagad, siya pala ay isang tunay na tao. Noong isinasagawa ang digmaan para sakupin ang kastilyo ng Arsem, nagawa ng puwersa ni Org na pasukin ang pader ng kastilyo dahil sa precision explosion na dinisenyo ni Ike. Mula sa taas, minamasdan ni Ike ang labanan kasama ang pinuno ng orcs na mukhang sobrang kontento sa husay ng strategy na iyon. Para kay Ike, ang tagumpay na ito ay hindi sorpresa, kundi isang katiyakan na kalkulado na niya simula pa lang. Sa ibaba, ang labanan sa pagitan ng tao at demonyo ay sobrang timbang, kung saan ang superior physical strength ng mga demonyo ay dahilan para walang awang patayin ang mga sundalong tao. Habang nangyayari ang massacre sa plaza, ang kapitan ng Royal Knights ay nanonood lang mula sa bintana ng tore habang sunod-sunod na nabubuwal ang kanyang mga tauhan, siguro habang pinagsisisihan ang desisyon niyang maging sundalo. Bigla na lang niyang naramdaman ang presensya ng ibang tao sa silid. Paglingon niya, gulat niyang nakita si Ike na nakatayo na roon, nakaslip ng walang ingay. Alam ng malapit na ang wakas, tanong ng kapitan kung sino ang misteryosong figura sa harap niya. Mahinahong ipinakilala ni Ike ang sarili bilang commander ng 7th Brigade, na kilala bilang Immortal Brigade ng Demon Lord. Ipinaliwanag ni Ike na nasa checkmate na ang sitwasyon, ubos na ang puwersa ng kapitan at gusto niyang makuha ang teritoryong ito. Nag-alok siya ng simpleng pagpipilian, sumuko sa madaling paraan o pilitin sa mahirap na paraan. Pero tumanggi ang kapitan na sumuko at desperado pang gumawa ng huling atake. Si Ike na hindi nagulat ay mahinahong nag-cast ng close range spell na agad nagpabagsak sa kapitan sa isang kisap mata, senyales ng absolute victory ng Demon Army. Di nagtagal matapos ang labanan, pumasok ang pinuno ng orc sa silid para ipagdiwang ang tagumpay. Karaniwang procedure ng mga demonyo ay i-execute lahat ng natitirang tao. Pero may ibang plano si Ike, imbes ay inutusan niya ang pinuno ng orcs na bigyan ng first aid ang kapitan at lahat ng taong sisuko. Ang kakaibang desisyong ito ay palihim na pinagmamasdan mula sa malayo ni Severo, isang babaeng sorceress, sa pamamagitan ng kanyang crystal ball. Mukhang umanga si Severo sa potential ni Ike na nagawang sakupin ang Arsem Castle sa loob lang ng isang linggo ng mag-isa. Matapos ibigay ang utos, bumalik si Ike sa kanyang quarters sa loob ng kastilyo at agad gumawa ng magic barrier para sa privacy. Pagkatiyak na ligtas sa mga nagmamanman, sa wakas ay nakatanggal na ni Ike ang kanyang maskara. Sa kanyang puso, nagkasala siya dahil kailangan niyang saktan ng napakaraming tao para sa tagumpay na ito. Kahit na kailangan niyang kumilos ng malupit tulad ng isang demonyo, ang kanyang kaluluwa bilang tao ay nasusuka pa rin sa dugong ito. Habang ninanamnam ang tahimik na sandaling iyon, lumipad ang isip niya sa kanyang guro na si Rombek, isang dakilang salamangkero na nag-alaga sa kanya mula pa sanggol. Itinuro sa kanya ni Rombek ang lahat ng mahika at kaalaman tungkol sa sinaunang kabihasnan na dating umiral. Pero bago mamatay sa katandaan, binigyan siya ni Rombek ng isang mahigpit na babala, hindi dapat sabihin ni Ike kanino man ang tungkol sa sinaunang kabihasnan dahil magdadala ito ng kapahamakan. At ang pinakamahalaga, hindi dapat makita si Ike na walang maskara dahil kapag nabisto ang pagkatao niya, papatayin siya ng Demon Lord ng walang pag-aalinlangan. Ang kabalintunaan, habang nag-iisip si Ike ng walang maskara, may narinig siyang boses mula sa ilalim ng mesa. May babaeng utusan palang nagtatago doon. Nagmakaawa ang utusan na huwag siyang patayin at nangakong mananahimik. Pero sa sobrang gulat, nabunggo niya ang ulo sa mesa at nahimatay agad. Sinuri ni Ike ang lagay niya at nakahinga ng maluwag dahil buhay pa ito. Pero sa kabilang banda, sobrang inis niya, 20 taon niyang iningatan ang sikreto, bakit ito pang pabayang utusan ang unang nakakita ng totoo niyang mukha. Sa mismong sandaling iyon, may kumatok sa pinto para mag-ulat ang pinuno ng orcs, kaya napilitan siyang asikasuhin na lang mamaya ang nahimatay na utusan. Sa labas, nagulat ang pinuno ng orcs na ligtas na ang kastilyo, pero naguguluhan siya kung bakit pinabubuhay ni Ike ang napakaraming tao. Gamit ang loika, ipinaliwanag ni Ike na kung papatayin lahat ng tao, wala nang matitirang magbabayad ng buwis o magpapatakbo ng kalakalan sa lungsod na ito. Ang Arsem ay isang trading city at kung walang tao, walang silbi ang lungsod. Matapos ang makatuwirang paliwanag, nakipagkita si Ike sa takot na puno ng baryo. Tiniyak niya sa kanila na mananatiling normal ang buwis at maaaring magpatuloy ang pamumuhay gaya ng dati basta walang susubok na mag-alsa laban sa Demon Lord. Pero hindi nagtagal ang katahimikan ni Ike. Biglang nagwersa ng kutob niya at sa isang iglap, sa pilitan siyang na-teleport sa isang madilim na silid, sa likod niya ay may isang higanteng golem monster na handa ng umatake. Dahil sanay na siya sa ganito, mabilis na umiwas si Ike at winasak ang golem sa isang suntok lang ng kanyang staff gamit ang magic.
Lumalabas na si Severo ang may gawa nito, ang direktang superior ni Ike at ang tanging demonyong nakakaalam ng sikreto niyang pagkatao. Lumabas si Severo habang pinupuri ang kakayahan ni Ike. Inis na sa pilitang pinatawag, hiniling ni Ike kay Severo na magpadala na lang ng ibang messenger sa susunod. Pero may mas malaking balita si Severo, gusto ng Demon Lord na si Dairakuten na makipagkita ng personal kay Ike. Sobrang gulat ni Ike dahil bihira ang karangalan na makipagkita sa Demon Lord. Hinala ni Severo na ito ay dahil sa nagawa ni Ike na mabilis na masakop ang Arsem. Walang inaksayang oras, hinawakan ni Severo ang braso ni Ike at ni-teleport sila diretso sa kastilyo ng Demon Lord. Samantala, pabalik sa Arsem Castle, nagising ang pabayang utusan. Natagpuan niya ang sarili na nakakulong sa barrier ni Ike pero sa tabi niya ay may plato ng masarap na pagkain at sulat mula kay Ike na nagsasabing kumain at maghintay lang siya. Pagdating nila sa gate ng Central Castle na nababalot ng makapal na miasma, nahilo ng konti si Ike dahil sa epekto ng lason sa kanyang katawang tao, pero pinilit niyang tiisin. Nagkaroon pa ng isa pang problema nang harangin sila ng bantay sa gate, kinabahan si Ike na baka pahuberin nila ang maskara niya. Pero buti na lang, iniligtas siya ni Severo sa pamamagitan ng pagbabalot kay Ike ng nakakatakot na demonic aura. Nanginginig sa takot, nirerespeto sila ng mga bantay at hinayaang dumaan, akala nila iyon ang pure power ng maalamat na apo ni Rombek. Habang naglalakad papunta sa throne room, naiisip ni Ike kung ano kaya itsura ni Dairakuten, sabi ng iba siya ang pinakamalakas na demonyo, malupit, malamig, pero revolusyonaryo, na pinag-isa ang Nagel Alabang paksayo ng mga demonyo. Kinakabahan talaga si Ike kung ano ang mangyayari. Pagkapasok nila sa throne room, gulat na gulat si Ike dahil ang Demon Lord na si Dairakuten ay isang batang babae. Pinuri ni Dairakuten ang tagumpay ni Ike sa pagsakop ng Arsem. Pero nang sumagot si Ike ng sobrang mapagkumbaba, nakaramdam ng kakaiba si Dairakuten dahil ang ugali na iyon ay sobrang hawig sa tao. Muntik nang tumigil ang puso ni Ike nang marinig iyon. Agad namang sumingit si Severo para ipaliwanag na galing iyong ugali kay Rombek na marunong at mapagkumbaba. Tinanggap naman ni Dairakuten ang dahilan, pinuri pa ang karunungan ni Ike na hindi pagpapatay ng mga tao para sa long-term productivity. Iyon ay isang kaisipang naaayon sa pananaw ni Dairakuten. Bago matapos ang pagpupulong, biglang bumilis si Dairakuten at dumiretso sa harap ni Ike, pagkatapos ay bumulong ito sa kanyang likuran, sinabi nitong iba si Ike sa ibang demonyo at umaasa ito na balang araw makita ang mukha sa likod ng maskarang iyon. Pagkaalis ng Demon Lord, diretsong bumagsak si Ike sa sahig nang hina ang tuhod sa sobrang kaba. Kahit nakaligtas ngayon, alam ni Ike na nasa bingit na ng kamatayan ang buhay niya sa ilalim ng matala sa pagmamanman ng Demon Lord. Hindi nagtagal, bumalik si Ike sa Arsem para tingnan ang lagay ng utusan. Nakita niyang walang laman ang pinagkainan niyang plato habang ang utusan ay mahimbing na natutulog sa may sulok ng mesa. Nang gisingin siya ni Ike, nagpanik agad ang utusan at nagmakaawa na huwag patayin. Mahinahong pinatigil siya ni Ike sa pag-iyak, sinabing wala naman siyang balak na patayin ito, gusto lang niyang malaman ang pangalan nito. Sumagot ang utusan na tawag sa kanya ay 13 dahil sa kanyang katayuan bilang alipin, pero ang tunay niyang pangalan ay Sati. Ipinaliwanag ni Ike na dahil alam na ni Sati ang malaking sikreto niyang pagiging tao, hindi niya ito basta-basta pwedeng palayain. Pero nag-alok si Ike ng isang kasunduan, kailangan ni Sati na maging personal niyang utusan at manumpang mananahimik magpakailanman. Mas pinili ni Sati na maging utusan kaysa mamatay, kaya masaya niyang tinanggap ang alok bilang isang binding contract. Kinaumagahan, opisyal na na-install si Ike bilang bagong pinuno ng rehiyon ng Ivalice. Ipinaliwanag ni Severo na ang frontline city na ito ay direktang regalo mula sa Demon Lord na si Dairakuten at ang pangunahing trabaho ni Ike ay muling itayo ang lungsod at paramihin ang kita sa buwis. Nahilo si Ike sa trabahong ito, lalo na't si Severo ang pumatay sa buong pader ng lungsod noong pananakop, kaya naman walang depensa ang Ivalice. Habang nag-uusap sila ni Jiran, ang mapagkakatiwalaang subordinate niyang orc, tinansya ni Jiran na aabuti ng 6 na buwan ang pagpapatayo ng pader kung tao lang ang gagawa. Para kay Ike, ang iwang walang depensa ang lungsod ng ganun katagal ay parang pagpapakamatay. Pero may solusyon si Ike na revolusyonaryo, pinagsama niya ang lakas paggawa ng tao at demonyo, isang hindi pa nangyayaring kooperasyon. Nagpatupad si Ike ng 8-hour shift system para tuloy-tuloy ang construction sa loob ng 24 na oras at nagbigay ng tamang sahod para mapanatili ang moral ng mga manggagawa. Dahil sa talino ng strategy na ito, lalong naniwala si Jiran na si Ike ang pinakamahalagang asset ng Demon Army at malakas na kandidato para maging susunod na Demon Lord. Samantala, kahit nasa tuktok ang Demon Army, may mga ulat ng intelligence na nagsasabing nagkakaisa na ang mga tao para bumuo ng malaking alyansa na pwedeng magbago ng takbo ng digmaan. Alam ito, ipinagkatiwala ni Dairakuten ang kapalaran ng frontline sa strategy ni Ike.
Sa kabilang banda, kumikilos na ang mga kaharian ng tao, tinawag ang maalamat na knight na may palayaw na White Rose o Alistair para bawiin ang Ivalice alang-alang sa dangal ng kaharian. Kasabay ng paggalaw ng kalaban, palihim na pumasok si Ike at Sati sa teritoryo ng tao para sa reconnaissance mission. Pero na-distract si Sati sa karamihan ng palengke kung saan siya naengganyo sa larong hulaan kung saang baso nakalagay ang bola. Nang tumaya siya kahit walang pera at matalo, humingi ng bayad ang manloloko sa ibang paraan na hindi maganda. Nakitang may problema ang kanyang utusan, palihim na ginamit ni Ike ang kanyang magic para paliparin ang lahat ng baso, na nagpakitang wala naman talagang bola sa simula pa lang. Ang mga taong galit dahil naloko sila ay dinumog ang sugarol. Samantala, sinamantala ni Ike ang kaguluhan para hilahin si Sati palayo. Habang naglalakad papalayo, sinaway ni Ike si Sati na huwag maging pabaya at ipinaliwanag na mahalaga ang kanilang disguise. Biglang may isang pangkat ng mga sundalo na nagmarcha sa pangunahing kalsada, sa isang sulyap pa lang, nakumpirma na ni Ike na totoo ang balita tungkol sa alyansa ng mga tao. Sabi ng kasaysayan, sa tuwing nagkakaisa ang mga tao sa isang alyansa, ang Demon Army ay laging napipilitang umurong. Mukhang pessimistic si Sati at tingin niya ay hindi maiiwasan ang pagkatalo ng mga demonyo, lalo na para sa kanyang dating alipin, pareho lang naman mabigat ang buhay sa ilalim ng kahit sinong pinuno. Pero tiniyak ni Ike sa kanya na mas malakas at mas matalino ang Demon Army sa panahong ito, kaya hindi opsyon ang pagkatalo. Naudlot ang kanilang paglalakad nang harangin sila ng sugarol kasama ang isang malaking thug na may balak maghiganti dahil sinira ni Ike ang negosyo nito. Nakita ni Ike na walang tao sa paligid at nagpasyang bigyan sila ng leksyon. Sa isang kisap mata, nagcast si Ike ng ice spell na nag-freeze sa paa ng malaking thug at tinutukan ang sugarol ng matalim na ice spear. Sobrang takot, sa wakas ay nagsalita ang sugarol, ibinunyag niya na ang hukbo ng Rosaria Kingdom ay naghahanda ng salakayin ang Ivalice para makuha ang karangalan sa digmaan bago pa man mabuo ang opisyal na alyansa. Target nila ang Ivalice dahil alam nilang wasak na wasak ang pader ng lungsod. Dahil sa mahalagang impormasyong iyon, hinayaan na lang ni Ike na makaalis ang sugarol at bumalik agad sa base. Pagbalik niya sa opisina sa Ivalice, abala si Ike sa pag-aayos ng tambak na dokumento habang may kasamang tsaan na ginawa ni Sati. Marahas na bumukas ang pinto at pumasok si Lilith, isang babaeng demonyo, na galit dahil nawala si Ike nang walang paabi. Lalo siyang nagalit nang makita si Sati na isang tao pero naglilingkod kay Ike. Ininsulto ni Lilith ang itsura ni Sati at inalok ang sarili niya na pumalit bilang personal na utusan ni Ike. Hindi napigilan ni Sati, marahas siyang sumagot, nagdulot ito ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng babaeng utusan at ng babaeng demonyo na nag-aagawan kung sino ang mas karapat-dapat. Si Ike na matalinong hindi nakikialam sa usaping pambabae ay piniling mag-focus sa trabaho. Sa labas ng pader ng lungsod, dumating ang hukbo ng Rosaria at naghahanda ng maglunsad ng sorpresang atake. Nakakaramdam sila ng kakaiba dahil sobrang konti ng bantay, pero akala nila ito ay dahil sa kakulangan ng demon labor, kaya nag-utos si Alistair ng putok. Pero sa pagsisimula pa lang ng atake, libu-libong skeleton warriors ang biglang bumangon mula sa lupa at pumaligid sa hukbo ng tao sa lahat ng direksyon. Ang hindi inaasahang counterattack na ito ay mabilis na pumuksa sa formation ng tao. Alam na imposibleng manalo, inutusan ni Alistair ang kanyang hukbo na umurong ng tuluyan. Mula sa taas ng pader, pinuri ni Ike at Jiran ang matalinong desisyon ni Alistair na umurong. Pero nang medyo mawala sa focus si Ike, isang assassin na palihim na sumusunod sa anino ay nagpakawala ng palaso diretso sa kanyang likuran. Bumagsak agad si Ike at dahan-daang nawala ng malay. Samantala, sa base ng hukbo ng tao, may isang sundalong nagulat sa general na napilitang umurong si Alistair dahil sa hindi inaasahang ambush ng Demon Army. Sinubukan ng sundalo na ipaliwanag ang tactical na sitwasyon, pero tumangging makinig ang matigas na ulong general at imbes ay ipinakulong si Alistair sa paratang ng pagkatalo. Alam ng sundalo na isa itong hanggal na hakbang, ang pagkulong sa pinakamahusay na commander dahil lang sa isang tactical na pagkatalo ay sisira sa moral ng hukbo at magdudulot ng panganib sa mga susunod na labanan. Pero walang pakialam ang general at ipinagpatuloy ang parusa. Sa kabilang banda, nagising si Ike sa kanyang kama matapos gumaling mula sa sugat ng palaso na tumagos sa kanyang likod. Sobrang gulat niya nang makitang si Severo ay mahimbing na natutulog sa tabi niya. Nang humingi siya ng paliwanag, sinabi ni Severo na iniligtas lang niya ang buhay nito. Kahit mukhang kainahinala ang sitwasyon, sa huli ay ipinaliwanag ni Severo na pinagaling niya ang malalang sugat niya nang walang bakas. Pero may isang mahalagang bagay na binalaan si Severo, ang ulat ng labanan ay nagpapakita na walang isang taong namatay sa atake ni Ike. Alam ni Severo na gusto ni Ike ng peaceful coexistence, pero kung patuloy siyang iwasan ng pagpatay, siguradong maghihinala ang Demon Lord.
Nirerespeto ni Severo ang idealism ni Ike kaya pinayuhan niya itong magpahinga ng lubusan bago siya umalis. Pagkaalis ni Severo, sinuri ni Ike ang palasong tumama sa kanya na pagpasyahan niyang ang atake ay galing sa likuran, ibig sabihin ang may sala ay isang infiltrator o isang traidor sa loob ng sarili niyang hukbo. Naputol ang pag-iisip niya nang may kumatok sa pinto, nagmamadali siyang isinuot ang kanyang skull mask sa mismong oras na pumasok sina Sati at Lilith. Agad nag-away ang dalawang babae, nag-agawan kung sino ang dapat mag-alaga kay Ike. Buti na lang dumating si Jiran para iligtas siya, hinailan niya si Lilith palabas at nilock ang pinto para tumahimik si Ike. Nagpasalamat si Ike at hiniling kay Jiran na alamin ang kinaroroonan ni Alistair. Pagkatapos malaman na nakakulong si Alistair, naghanda si Ike na pumunta roon para makipagkita. Ang balak niya ay solo mission na tahimik pero pinilit ni Lilith na sumama para daw sa seguridad at entertainment. Tamad ng makipagtalo, pumayag na lang si Ike. Pagdating sa kulungan, gusto ni Ike na pumasok ng walang gulo, pero ang pasensya ni Lilith ay naubos na at brutal niyang pinatumba ang mga bantay sa harap ng gate. Pumasok sila sa loob at ginamit na naman ni Lilith ang dahas, hinabol niya ang punong bantay para makuha ang susi at lokasyon ng selda ni Alistair sa itaas. Dahil sa gulo, dumating ang ibang mga bantay, pinauuna ni Lilith si Ike habang siya ang bahala sa mga ito. Pinaalalahanan siya ni Ike na huwag papatay at nangako si Lilith na babaliin lang niya ang ilang buto ng mga ito. Nagmamadaling pumunta si Ike sa selda ni Alistair pero gulat niya itong nakitang walang laman. May biglang sumulpot at sinubukang saksakin siya mula sa likuran, sa mabilis na reflex, umiwas si Ike at inihagis ang umaatake sa sahig na siya palang si Alistair mismo. Diretsong tinanong niya ito, siya ba ang nagpadala ng assassin sa kanyang kastilyo, kung hindi, ibig sabihin may traidor talaga sa kanyang hukbo. Sa halip na sumagot, nagtanong pabalik si Alistair na may hinala kung si Ike ba ay talagang demonyo dahil iba ang aura nito. Yumandarang sitwasyon nang umakyat ang mga bantay sa hagdan, sinamantala ni Alistair ang pagkakataon na idikit ang kutsilyo kay Ike, pilit na itanong kung siya ay tao o hindi. Tumangging sumagot si Ike at bago pa manamalaya ni Alistair, nagcast si Ike ng freeze spell na nagpalamig sa lahat ng paparating na bantay, pagkatapos ay inihagis niya ang mga ito gamit ang wind magic. Pero ang tulay na kinatatayuan nila ay nagsimulang gumuho dahil sa labanan, nahulog si Alistair sa bangin ng pagkawasak. Pero sa isang milagro, ginamit ni Ike ang gravity magic para iligtas siya. Gulong-gulo si Alistair kung bakit isang demonyo ang mag-aabala pang iligtas ang buhay ng kanyang kaaway. Iginiit ni Ike na siya ang commander ng 7th Brigade ng mga demonyo at imposibleng isang tao ang humawak ng ganoon kataas na posisyon. Sa wakas ay naniwala si Alistair pero tumanggi pa rin siyang magbigay ng impormasyon tungkol sa assassination dahil sa kanyang dignidad bilang isang knight. Ubus na ang pasensya ni Ike, ginamit niya ang mind-reading magic para makita ang memorya ni Alistair. Matapos kumpirmahing hindi sangkot si Alistair, umalis na si Ike at iniwan ito na may mensahe na matuto sa pagkatalo at magpatuloy sa buhay. Bumalik si Ike sa kastilyo at binigyan si Sati ng pasalubong na isang sako ng bigas mula sa kabisera ng Lazes. Ipinaliwanag ni Ike ang plano niya na pataasin ang productivity at kita sa buwis ng Ivalice sa pamamagitan ng paglipat sa pagtatanim ng palay na mas mahusay kaysa sa trigo. Naguluhan si Sati sa terminong productivity, kaya pinasimple ito ni Ike, ang maraming bigas ay nangangahulugang maraming pagkain at maraming pera sa buwis. Hiniling ni Ike kay Sati na subukang magluto ng kanin, kahit pareho silang walang alam kung paano at nauwi ito sa eksperimento. Matapos ang mga gawaing bahay, tinipon ni Ike ang lahat ng kanyang sundalo sa bakuran, ginamit niya ang mind reading para i-scan ang utak ng bawat sundalo sa paghahanap ng traidor. At tama nga, nakita niya ang takot na pag-iisip mula sa isang goblin na nagngangalang Jay. Pagkatapos malok ang target, ni-teleport ni Ike ang sarili sa banyo ni Severo para kumonsulta. Kahit naliligo si Severo at komportable sa kanyang kalagayan na walang damit, nahihiya si Ike at piniling maghintay sa labas. Si Severo pala ay may hinihinala na rin kay Jay na isang one-eyed goblin. Napagkasundoan nilang bumuo ng plano para bayaran ni Jay ang kanyang pagtatraidor. Si Jay na na-realize na nabisto na ang kanyang disguise matapos mawalan ng contact sa kanyang mga especially iya ay nagpasyang atakihin muna si Ike bago siya patayin. Dinala niya ang kanyang mga goblin para paligiran si Ike sa kalsada ng lungsod, sinubukan niyang latin si Ike na pabaya at nag-iisang pumunta at binanggit ang dati nitong sugat. Mahinaong inamin ni Ike ang kanyang dating kapabayaan pero iba na ngayon, sinadya niyang paikutin si Jay para magtipon ng lahat ng traidor sa isang lugar. Biglang nagbago ang kulay ng langit, si Severo na kumikilos mula sa malayo ay naghagis ng napakalaking meteor shower sa direksyon ng puwersa ni Jay, napakalakas ng pagsabog kaya kinailangan ni Ike na sumilong sa likod ng gusali habang nagrereklamong sobra naman ito at masisira ang lungsod.
Pagkatapos ng meteor, lumitaw ang skeleton army ni Severo para tapusin ang natitirang mga goblin. Sinubukan ng duwag na si Jay na tumakas sa sikretong daan at nakaramdam ng ligtas nang makarating sa kagubatan, pero nandoon na pala si Ike naghihintay sa kanya, ipinaliwanag nitong sinusubaybayan niya ito gamit ang familiar simula pa lang. Sa kanto, sinubukan ni Jay na umatake, pero masyadong mahina ang kanyang magic para tumagos sa shield ni Ike, madali siyang binalot ni Ike gamit ang Vine Magic. Sa bingit ng kamatayan, sinubukan ni Jay na impluwensyahan si Ike na sumali sa pag-aalsa para pabagsakin ng Demon Lord na si Dairikuten na itinuturing niyang masyadong mahina dahil pinagbawal ang pagpatay sa tao ng walang dahilan. Dirdirchong tumanggi si Ike. Dumating si Severo at handa ng pahirapan si Jay para makuha ang pangalan ng leader ng pag-aalsa. Pero bago pa man siya mahawakan, biglang naging purple ang katawan ni Jay at napasigaw sa sakit, lumalabas na napatay na siya ng malayo ng kanyang mga kapwa conspirator para patahimikin. Sinubukan ni Ike na i-neutralize ang lason gamit ang magic, pero masyado itong malakas. Sa mga huling sandali bago mamatay, si Jay na nakaramdam ng pagkakanulo mula sa kanyang sariling grupo ay pumayag na ibigay ang pangalan ng leader ng pag-aalsa kay Ike para makaganti ito. Gamit ang impormasyon mula sa naghihingalong si Jay, agad na hinarap ni Severo at Ike ang Demon Lord na si Dairikuten para iulat ang pagtatraidor na pinamumunuan ng commander ng 3rd Division na si Bastia. Sa harap ng hari, itinanggi ni Bastia ang lahat at binawi ang akusa kay Severo na nagplano raw para makuha ang kanyang hukbo. Mahinaw ang pinakalma ni Dairikuten ang sitwasyon, ipinaliwanag niya na ang ambisyon at pagkauhaw sa kapangyarihan ay natural na katangian ng mga demonyo, kaya hindi niya kayang parusahan ang isang tao dahil lang sa ambisyong iyon. Pero hindi tanga si Dairikuten, alam niyang nagsisinungaling si Bastia, pero alam din niya ang kapabayaan ni Severo sa pagpapanatili ng loyalidad ng kanyang hukbo, ang pagpatay sa dalawang pangunahing commander ay makakasama sa military strength ng kaharian. Nagpasya si Dairikuten na lutasin ang problema sa pamamagitan ng duel ng mga commander, ang mananalo ay mabubuhay at ang matatalo ay mamamatay. Ang kakaiba sa duel na ito ay hindi ito gagawin ng direkta kundi gamit ang 50 golem dolls bilang representative troops para subukan ang kanilang strategic ability. Si Severo na mas action-oriented kaysa strategy-oriented ay hinirang si Ike bilang kanyang kapalit. Sa deathmatch na ito, agad na dinala si Ike para siyasatin ang golem dolls na kanyang pamumunuan dahil lahat ng golem ay may parehong basic strength, ang susi sa tagumpay ay armas at taktika. Sa tingin ni Ike, hindi sapat ang ordinaryong espada para masiguro ang tagumpay. Bumalik sa opisina, nag-usap sila ni Sati tungkol sa ideal na armas, walang muwang na nagmungkahi si Sati ng Wallace para makapagpalo mula sa malayo, na nagbigay ng ideya kay Ike tungkol sa long-range weapon. Naisip ni Ike ang konsepto ng crossbow, pero may gusto siyang mas mapanira, ang baril. Sa kasamaang palad, nang hilingin niya kay Severo na gumawa, tumanggi ito dahil hindi ito makakalikha ng bagay na hindi pa nito nakikita. Frustrated ngunit kailangan magpahinga, sinamahan ni Ike si Severo sa swimming pool. Sa gitna ng nakaka-relax na sandali, biglang may lumutang na dyaryo papunta sa kanya na ipinadala ng isang tao na siya palang si Dairikuten. Nagpanik si Ike dahil wala siyang maskara, pero mahinahong sinabi ni Dairikuten na alam na niya mula pa lang kay Rombek na si Ike ay tao. Sa halip na patayin, binigyan siya ni Dairikuten ng isang bag na naglalaman ng koleksyon ng mga musket rifle na kailangan ni Ike. Ipinaliwanag ng Demon Lord ang kanyang pananaw tungkol sa mapayapang mundo, at para makamit iyon, kailangan niya ang talento ni Ike anuman ang kanyang lahi. Pagkaalis ni Dairikuten, dinala ni Ike ang mga rifle kay Severo bilang sample, sa tulong ng kanyang assistant na si Vallartina, nagawa nilang gumawa ng sapat na pulbura at bala para sa duel. Dumating ang araw ng duel, puno ng mga demonyong uhaw sa libangan ng stadium. Buong yabang na nilate ni Bastia ang mga golem ni Ike na may dalang mga pananggalang, habang ang kanyang mga golem ay may Damascus steel armor na di umano'y hindi tatablen. Nagsimula ang laban at agad na inutusan ni Bastia ang kanyang puwersa na umatake ng agresibo. Depensa lang sa una si Ike, pinapasilong lang ang kanyang mga golem sa likod ng mga panangga. Pero nang tama na ang distansya, nag-utos si Ike ng counter-attack. Kumulog ang putukan sa arena habang pinaputukan ng mga golem ni Ike ang kanilang mga rifle, tumagos ang mga bala sa steel armor at mabilis na pinabagsak ang puwersa ni Bastia sa isang iglap. Hindi makapaniwala si Bastia nang makitang wasak ang lahat ng kanyang puwersa, senyales ng kanyang matinding pagkatalo. Ayon sa patakaran, bumaba si Dairikuten para bigyan ng parusang kamatayan si Bastia. Pero hindi basta sumuko si Bastia, nagbigay siya ng lihim na signal at isang explosive arrow ang bumilis patungo sa likuran ng Demon Lord. Nahuli ito ni Dairikuten, pero sumabog pa rin. Sinamantala ni Bastia ang kaguluhan sa pamamagitan ng pagpapasabog ng isa pang bomba sa mga nanunood at pagtawag sa kanyang undead army o zombie army na pumasok sa arena.
Buong yabang na idineklara ni Bastia ang sarili bilang bagong Demon Lord at nag-utos ng massacre, inalok pa niya kay Ike ng mataas na posisyon kung sasama ito sa kanya. Pero dirdirchong tinanggihan ni Ike ang alok ng traidor. Nagsimula ang tunay na laban, napalibutan si Ike ng mga skeleton soldiers ni Bastia, pero nanatili siyang kalmado, gamit ang Wind Magic at Darkness Spear, nilipol niya ang lahat ng lumalapit na kalaban. Si Bastia na ang katawan ay naging undead ay gumamit ng tusong taktika sa pamamagitan ng pagtanggal ng sarili niyang ulo para umatake mula sa blind spot. Sumagot si Ike sa pamamagitan ng paglipad sa himpapawid at pagbuhos ng malalakas na explosion magic sa arena, ginawa pa niya ang close-range suicide attack sa pamamagitan ng pagsabog sa mukha ni Bastia. Pero nang humupa ang alikabok, muling bumuo ang katawan ni Bastia, tumawa ito at ipinaliwanag na bilang undead, hindi siya maaaring mamatay at patuloy na babangon ang kanyang hukbo habang siguradong mauubos ang mana ni Ike. Nagsimulang mahirapan si Ike ang sunod-sunod na atake mula sa skeleton army at walang tigil na pag-regenerate ni Bastia ay umuubos ng kanyang energy. Sa gitna ng desperasyon, may naalala si Ike na isang fatal weakness ng mga undead. Nang sumugod muli ang puwersa ni Bastia, nagcast si Ike ng holy magic na agad na nagpawi sa mga skeleton naging alikabok. Gulat na gulat si Bastia na makakita ng demonyong gumagamit ng banal na mahika, inutusan niya ang kanyang sniper na patayin si Ike. Pero dumating si Severo sa tamang oras at pinutol ang kamay ng sniper, pumasok ang personal na puwersa ng 7th Brigade para tumulong sa paglilinis ng mga undead. Ngayon ay isa-isa na lang ang natitirang laban. Gustong atakihin ni Bastia si Severo, pero namagitan si Direcuten at pinilit si Bastia na tapusin ang kanyang duel laban kay Ike bilang huling pagkakataon para mabuhay. Si Bastia na napahiya ay galit na inatake si Ike gamit ang espada at darkness laser, buong lakas na nagdepensa si Ike hanggang sa mabasag ang kanyang magic shield. Sa kritikal na sandaling iyon, naalala niya ang kanyang nakaraan kasama si Rombek, itinuro sa kanya ng kanyang guro na hindi kayang gumamit ng holy magic ang mga demonyo dahil sa kawalan ng habag sa kanilang puso, ang tao lang ang kayang gumamit nito. Buong pananalig, iginiit ni Ike kay Bastia na ang isang leader na malupit ay hindi karapat-dapat mamuno. Pagkatapos ay ibinuhos ni Ike ang holy magic energy sa kanyang armas at sa isang maliwanag na kidlat na hagod, hinati niya ang katawan ni Bastia, tuluyan ng pinatay ang traidor. Sa pagtatapos ng nakakakilabot na duel, namatay si Bastia. Nilapitan ni Severo si Ike na may mukhang ginhawa, nagpapasalamat at maayos ang lahat. Biglang na-realize ni Ike na simula pa lang ay hinihinala na pala ni Severo si Bastia, kaya niya hiniling kay Ike na sumali sa duel habang siya ay abala sa paghahanda ng kanyang hukbo para sa potensyal na kudeta. Para kay Severo, ang pagkamatay ng ilang daang sibilyang demonyo ay collateral damage lang na hindi niya masyadong pinapansin. Di nagtagal, nilapitan sila ni Direcuten, sinabi nitong hindi pa tapos ang pangunahing problema, ang pagkamatay ni Bastia ay nangangahulugang walang pinuno ang Third Corps. Walang pag-aalinlangan, hinirang ni Direcuten si Ike para punan ang bakanteng posisyon at agad na nag-teleport palayo bago pa man tumanggi si Ike. Lahat ng tao sa team ni Ike ay bumati sa kanya para sa tagumpay at promosyon maliban kay Severo na mukhang inis. Sinundan ni Severo si Direcuten sa kastilyo at galit na nagprotesta sa desisyon, iginigiit na si Ike ay nasa ilalim niya at siya ang may karapatang magdesisyon para kay Ike. Medyo nagulat si Direcuten na makita si Severo na sobrang protektibo, akala niya ay magiging proud ito. Sa gitna ng pagtatalo, lumitaw si Ike mula sa likuran ni Severo. Hinala ni Direcuten na pumunta si Ike para magbigay ng sagot sa alok na promosyon. Nagsimula si Ike sa pagkukwento ng mga pag-unlad sa Evilise kung paano nahirapan ang kanyang mga mamamayan na mag-adjust, pero ngayon ang tao at demonyo ay nagsisimula ng mamuhay ng mapayapa. Muling iginiit ni Ike ang kanyang layunin sa pagsali sa Demon Army, ang lumikha ng mundo kung saan ang dalawang lahi ay maaaring mamuhay ng maayos. Bilang tanda ng kanyang katapatan, tinanggal ni Ike ang kanyang maskara sa harap ng Demon Lord at humingi ng paumanhin dahil kailangan niyang tanggihan ang promosyon na mamuno sa Third Corps. Nangako siyang magpo-focus siya sa paggawa ng Evilise bilang unang pilot city para sa peaceful coexistence. Nirerespeto ni Direcuten ang desisyong iyon. Pagbalik sa Evilise, agad na abala si Ike sa pagsusuri ng mga sakahan. Si Sati na nag-aalala dahil bihirang makita si Ike ay nilapitan ito sa bukid. Ipinaliwanag ni Ike ang kanyang plano na baguhin ang sistema ng agrikultura ng Evilise para makapag-ani sa buong taon. Dati kasi, hinahayaan nilang walang tanim ang lupa para makapagpahinga, pero gusto ni Ike na magpatupad ng crop rotation system, pagpapalit-palit ng tanim na trigo, clover, barley, at singkamas para mapanatiling mataba ang lupa ng walang tigil. Natuwa si Sati lalo na dahil makakain niya ang paborito niyang singkamas kahit kailan. Gamit ang kanyang magic, tumawag si Ike ng ulan para diligan ang mga bukid, tinitiyak na walang magugutom sa kanyang nasasakupan.
Matapos magtrabaho sa bukid, nagpahinga si Ike sa kanyang opisina habang may kasamang tsaan na ginawa ni Sati. May magandang balita na biglang dumating, na-promote na si Ike bilang Vice Commander ng 7th Corps ni Severo, pumalit sa pwesto ng napatay na Goblin. Pero nasira ang tahimik na sandali nang biglang pumasok si Jiran na hingal, may dala itong masamang balita, ang Alliance of Kings ay gumagalaw at nagawa na nitong lipulin ang 2nd Corps na binubuo ng mga elite fighters sa kanilang paglalakbay. Malinaw na hindi biro ang lakas ng alyansang ito. Ipinaliwanag ni Ike kay Sati na ang Alliance of Kings ay isang sinaunang kasunduan ng sangkatauhan na magkaisa para atakihin ang Demon Lord kapag masyado ng malaki ang banta. Ayon sa kasaysayan, 3 beses nabuo ang alyansang ito at lahat ng 3 beses ay nagwakas sa matinding pagkatalo ng Demon Army. Nagtanong si Jiran ng may pag-aalala kung makakaligtas sila, matapat na sumagot si Ike na sobrang kritikal ng kanilang sitwasyon, siguradong target ang Evilist dahil sa posisyon nito bilang frontline papunta sa Arsem Fortress City, susunod ang Arsem at ang Demon Army ay mapipilitang umurong pabalik sa Central Castle. Desidido si Ike na hindi niya hahayaang mangyari iyon dahil ang pagkasira ng Evilist ay ang pagkasira ng kanyang pangarap para sa kapayapaan. Para harapin ang napakalaking bilang ng puwersa ng Alliance, gumawa ng strategy si Ike na nakadepende sa mga baril, sa kasamaang palad, limitado lang ang kanilang supply ng armas. Ang pagtatangkang i-duplicate ang mga armas gamit ang alchemy magic ay lubos na nabigo, ang mga replika ay marupok at nasa aire sa isang putok pa lang. Nag-alok si Severo ng praktikal na solusyon na tipikal sa kanya, ang patagi ng kalaban gamit ang meteor shower. Pero dir-diretsong tumanggi si Ike dahil gusto niyang panatilihin ang Evilist, hindi gawing abo. Ang tanging solusyon ay ang mass-produce ng armas sa pamamagitan ng kamay na nangangailangan ng mataas na antas ng panday. May naalala si Ike ang mga dwarf, ang pinakamahusay na metal worker na ngayon ay nakakalat sa kagubatan matapos matalo sa digmaan laban sa tao. May desperadong plano si Ike, ililigtas niya ang hari ng dwarfs na bihag ng kaharian ng tao. Noong nakaraan, sinunog ng tao ang dwarf village at dinukot ang prinsipe ng dwarfs para pilitin ang hari ng dwarfs na magtrabaho para sa kanila. Kahit tumanggi ang hari ng dwarves, ang banta sa buhay ng kanyang anak ay nagpilit sa kanya na sumuko at maikulong sa Old Kingdom. Nagsimula ang rescue mission. Sa underground prison ng Old Kingdom, nagulat ang hari ng dwarf sa ingay sa labas ng kanyang selda, lumitaw si Lilith, binuksan ang pinto ng selda at walang paligoy-ligoy na inutusan ng hari na sumama. Nang maguluhan ng hari ng dwarves kung bakit siya tinutulungan ng demonyo, tinamad na magpaliwanag si Lilith at ginayuma ito hanggang mahimatay. Sinaway ni Jiran si Lilith dahil sa pagiging bastos sa VIP target pero walang pakialam si Lilith. Pagkatapos ay sinubukan nilang lumabas ng palihim na dala ang nahimatay na hari ng dwarves, sa kasamaang palad, ang agresibong ugali ni Lilith at ang kapabayaan ni Jiran ay nagdulot ng gulo sa mga bantay, sumipsip pa si Lilith ng life energy ng mga sundalo kaya nahimatay ang mga ito. Nagdulot ito ng malaking gulo na pinagmamasdan ni Ike mula sa malayo habang palakpak ang mukha. Kahit muntik ng mabaigo dahil sa sobrang ingay, sa huli ay nagawa nilang iligtas ang hari ng dwarves. Makalipas ang ilang oras, nagising ang hari ng dwarves na si Gantar sa kastilyo ni Ike. Agad na ipinakita ni Ike ang musket at tinanong kung kaya ni Gantar na gumawa nito. Inamin ni Gantar na kaya niyang gumawa ng replika sa loob ng ilang oras, pero mariin siyang tumanggi, sawa na siyang gamitin ang kanyang gawa sa digmaang Some-Iris sa kanyang lahi. Naiintindihan ni Ike ang trauma na iyon, pero tiniyak niya kay Gantar na ang kanyang layunin ay kapayapaan. Para patunayan ito, niyaya ni Ike si Gantar na maglakad-lakad sa lungsod ng Evilist. Gulat na gulat si Gantar sa pambihirang tanawin ng tao at demonyo na namumuhay ng magkakasama, nangangalakal, at nakikipag-ugnayan ng walang awayan. Kahit humanga, nag-aalinlangan pa rin si Gantar, pakiramdam niya ay hindi na niya kayang itayo muli ang kanyang wasak na kaharian. Ngumiti si Ike at dinala siya sa isang malaking pagawaan. Doon, hindi napigilan ni Gantar na maluhan nang makita niya ang daan-daan niyang nasasakupan kabilang ang kanyang minamahal na anak na lalaki na ligtas at masayang nagtatrabaho. Ikinwento nila kung paano sila iniligtas ni Ike sa pamamagitan ng pagbibigay ng matitirhan at pagtrato sa kanila ng may paggalang. Dahil sa katapatan at konkretong ebidensya sa kanyang harapan, sa wakas ay lumambat si Gantar, nanumpa siya ng katapatan na susuportahan si Ike at tutulong na makamit ang kapayapaan gamit ang kanyang husay. Matapos maabot ang kasunduan, bumalik si Ike sa kanyang opisina para magpahinga, tinanggal niya ang kanyang maskara nang pumasok si Sati na may dalang tsaa. Nakitang sobrang puyat ni Sati, pinayuhan siya ni Ike na magpahinga o magbasa ng libro. Nahihiyang inamin ni Sati na hindi siya marunong bumasa dahil hindi pa siya nakapag-aral. Mahinahong nangako si Ike na tuturuan niya ito mamaya, sobrang saya ni Sati. Nasira ang matamis na sandali nang sumugod si Lilith na may dalang balitang natagpuan na ang mga dwarf.
Nang makita ang lapit ni na Ike at Sati, nagseselo si Lilith at nag-udyok ng isa pang nakakatawang away kay Sati. Sa gitna ng domestic gulo na iyon, pumasok si Jiran na may dalang urgenting balita, nalaman na ng general ng Old Kingdom ang pagtakas ng hari ng dwarves, minamaliit ang sitwasyon, may tiwala ang general na kayang lupigin ng kanyang 12,000 puwersa ang Evilis na ayon sa ulat ay 500 sundalo lang ang bumabantay. Samantala, inakyat ni na Ike, Jiran at isang dwarf ang matarik na bangin para maghanap ng raw materials para sa pulbura. Sinadya ni Ike na hayaang umakyat ng manual si Jiran bilang exercise, kahit kaya niyang gumamit ng levitation magic. Pagdating sa tuktok na hingal, nakahinga ng maluwag si Jiran dahil nakarating na sila. Itinuro ng dwarf ang isang kuweba na ang pader ay puno ng puting kristal, isang natural na nitrate mine, ang pangunahing sangkap para sa mass production ng pulbura. Bumalik sa sentro ng lungsod, nag-overtime ang mga dwarf sa paggawa ng bagong uri ng baril na in-order ni Ike, may ilang prototype na at handa na para sa testing phase. Buong siglang inutusan ni Jiran ng kanyang puwersa, isang grupo ng mga goblin, na barilin ang target na kahoy na tabla. Kumulog ang putok ng pulbura at nawasak ang tabla na puno ng butas. Sobrang satisfied sa power nito, inutusan ni Jiran ang mga goblin na magpatuloy sa pagsasanay para masanay sa nakamamatay na armas. Samantala, sa command center, mas tense ang atmosfera. Nagtipon ng mga pinuno ng puwersa mula sa iba't ibang lahi ng demonyo para sa strategy meeting kasama sina Ike at si Vero. Sa gitna ng diskusyon, nagtanong si Minotaur nang may pagtataka kung paano nagawa ni Ike na mabilis na itayo ang pader ng lungsod, gayong normal ay doble ang tagal. Ipinaliwanag ni Ike ang kanyang sikreto, ang kolaborasyon, sabay niyang pinagtrabaho ang tao at demonyo at binayaran ng tao ng tamang sahod, ang financial motivation ay mas epektibo kaysa sa pilitang paggawa, isang modernong konsepto ng management na bago sa mga demonyo. Biglang bumagsak ang bubong ng silid, dumapo ang pinuno ng gargoyle sa gitna ng silid habang nagrereklamong masyadong maliit ang pinto para sa kanyang 3 metrong katawan. Kahit medyo nakakatawa ang paraan ng pagpasok, binati niya si Ike ng may respeto gamit ang kanyang bagong titulo bilang Vice Commander. Kinuha ni Severo ang atensyon at inanunsyo na simula sa sandaling iyon, si Ike ang hahawak ng buong mandato para sa lahat ng operasyon ng digmaan, lahat ng pinuno ng puwersa ay dapat sumunod sa utos ni Ike ng walang tutol. Dahil sa kung paano pinatay ni Ike si Bastia sa naunang duel, walang sino man ang nagprotesta, lahat sila ay nagrespeto sa lakas ng taong may maskara. Lumipat ang usapan sa pangunahing problema, ang paghahambing ng lakas, 2,000 lang ang puwersa ni Ike habang 12,000 sundalo ang dala ng kalaban. Ang kapitan ng lobo na si Vaho ay may tiwalang sinabi na kaya ng kanyang puwersa ang 6 na isang laban, pero pinaalalahanan sila ni Ike na hindi lahat ng demonyo ay kasing lakas ng Wolf Brigade. Ang pinuno ng Minotaur ay nagmungkahi ng sorpresang atake sa gabi para gulatin ang kalaban, sa kasamaang palad, dirdirtsong tumanggi si Ike, alam na alam niya na may dalang detection sorcerer ang hukbo ng tao, isang detection spell lang ay sapat na para sirain ang ambush at mapatay sila. Sa halip, pinili ni Ike ang defensive strategy, gusto niyang akitin ang hukbo ng tao na salakayin ng Evilis na may depensa na. Ang kalaban na may malaking hukbo ay tiyak na mayabang at maliitin ang depensa ng demonyo, balak ni Ike na dahan-daang sirain ang kanilang kumpiyansa sa larangan ng digmaan na inihanda niya para mabilis na matapos ang labanan na may pinakamaliit na casualty. Pagkatapos ng meeting, abala si Sati sa paglilinis ng mga debris mula sa bubong dahil sa pasok ni Gargoyle, tinulungan siya ni Jiron. Sa kabilang banda, nakatutok pa rin si Ike sa pag-aaral ng strategy map. Nagkomento si Sati na sobrang buhay ng atmosfera ng lungsod, kakaiba raw isipin na may digmaang magaganap sa loob ng ilang oras. Medyo nagulat si Ike sa kalmado ni Sati, pero ipinaliwanag nito na naniniwala siyang lalaban ng lahat para protektahan ang Evilis. Dahil hindi siya marunong lumaban, gusto ni Sati na mag-ambag sa pamamagitan ng community kitchen, pero naguguluhan siya kung ano ang ipapakain sa libu-libong sundalo bukod sa nakakainip na sabaw. Na-realize ni Ike na ang logistics ay susi, ang masarap na pagkain ay kayang magpalakas ng moral ng sundalo ng husto. Tiningnan niya ang stock ng supplies at nakitang marami silang bigas, may naalala siyang recipe mula sa kanyang mundo at iminungkahi kay Sati na magluto ng sinangag. Agad na isinagawa ng mahusay na si Sati ang recipe sa kusina, sobrang ganda ng resulta, napakahusay ng sinangag na lutuin sa maraming dami, mabilis at malasa. Sigurado si Ike na ito ang magpapalakas ng loob ng kanyang hukbo. Habang tinitikman ni na Ike at Sati ang luto, nasira ang tahimik nilang sandali nang dumating si Jiran na nagseselos dahil hindi siya inaya kumain. Hindi nagtagal matapos sumali si Jiran, sumugod din si Lilith, nagmamakaawa na bigyan siya ng parte dahil ayaw niyang maiwan. Humanga sina Sati at Jiran sa lasa ng sinangag, lalo na si Lilith na kumakain ng masarap hanggang sa humingi ng extra.
Si Sati na sobrang saya ay nagkamaling nagtambak ng kanin sa plato ni Lilith, nag-udyok ito ng isa pang nakakatawang away kung saan inakusahan ni Lilith si Sati na gusto siyang patabain. Napabuntong hininga na lang si Ike, sana naman ay makakain sila ng tahimik kahit isang beses lang nang walang gulo. Natapos ang oras ng pahinga, ang bantay na ogre sa tore ay nagpatunog ng alarm ng danger, nakita na ang puwersa ng alliance sa abot tanaw. Agad na isinuot ni Ike ang kanyang kagamitan at tumayo sa frontline ng pader ng lungsod, nagbigay siya ng talumpati sa kanyang hukbo, iginigiit na kung bumagsak ang Evilis, babagsak din ang Arsam Fortress City at iyon na ang katapusan ng Demon Army. Nag-alab ang puso ng hukbo. Sa kabilang kampo, ang commander ng tao ay bigo nang makitang kakaunti ang bilang ng demonyo, pakiramdam niya ay nasayang ang kanyang pera sa pag-upa ng elite mercenaries para lang lumaban sa ilang monster. Buong yabang, tingin niya ay hindi ito digmaan kundi pagpuksa ng peste, inutusan niya ang kanyang hukbo na sumalakay at lipulin ang lahat ng monster ng walang awa. Nagsimula ang pag-atake sa malakas na artillery mula sa panig ng tao, mabilis na nagcast si Ike ng malaking barrier spell na nagprotekta sa kastilyo mula sa ulan ng projectiles. Ang commander ng tao na hindi inaasahan ang ganoon kalakas na depensa ay nag-utos ng ikalawang wave ng artillery, pero nanatili si Ike na nakatayo nang hindi nagpapakita ng pagod. Nang makitang hindi epektibo ang pisikal na atake, binago ng tao ang taktika, ang mga sorcerer ng tao ay naglunsad ng interference spells para guluhin ang istruktura ng barrier ni Ike, nagtagumpay ang taktikang ito, naging unstable ang barrier at bumagsak, nag-iwan ng ilang projectiles na tumama sa pader ng lungsod. Nang makita ang butas na ito, inutusan ng commander ng tao ang infantry na sumugod. Habang papalapit ang hukbo ng tao sa pader, nagulat sila nang lumitaw ang malalaking stone golem mula sa likod ng pader, inihagis ng mga golem na ito ang malalaking bato at dinurog ang frontline ng tao. Nagkaroon ng panik, pero agad na nakabawi ang hukbo ng tao, sumilong sila sa likod ng mga panangga at nagsimulang barilin ang mga golem ng mga pana at balista hanggang sa bumagsak ang mga batong higanti. Nagpatuloy ang labanan, ang ulan ng pana mula sa tao ay nagpilit kina Jiran at sa puwersa sa pader na sumilong. Muling nagcast si Ike ng barrier para pigilan ang mga pana, pero masyado nang malapit ang kalaban, nagsimulang maglagay ang hukbo ng tao ng mga siege ladder sa pader ng lungsod. Kahit pinipigilan sila ng puwersa ni Ike sa pamamagitan ng paghagis ng bato at pagpana, ang sobrang dami ng kalaban ay nagpapahirap sa sitwasyon, maya-maya ay tiyak na malulusab ang pader. Lumala pa ang labanan, ang pangalawang commander ng tao ay nag-aalala sa tibay ng mga demonyo, pero ang pangunahing commander ay walang pakialam, habang nag-iisip ng kanyang kakaining hapunan, inutusan niya ang isa pang pagpapaputok ng tirador sa pader, walang pakialam na marami sa kanyang sariling sundalo ay nasa target area pa rin o friendly fire. Kahit nagprotesta ang pangalawang commander, itinuloy pa rin ang utos. Nakita ni Ike ang paparating na projectiles at sinubukang maglagay ng barrier, pero ang interference magic ng kalaban ay pumihil sa kanya, tumama ang malalaking bato sa pader, sinira ang depensa at pumatay ng maraming sundalo mula sa magkabilang panig. Nag-init ang ulo ni Ike sa kalupitan ng commander ng tao na handang isakripisyo ang sarili niyang tauhan para lang sirain ang pader. Sinamantala ng hukbo ng tao ang bagong bukas na butas, binahan nila ang gap. Buong lakas na sinubukan ni Lilith na pigilan ang daloy ng kalaban sa butas ng pader, pero sobra dami nila, hindi makaputok ang mga marksman na demonyo dahil sa takot na matamaan ang kakampi sa close quarters combat. Sa kritikal na sandaling iyon, sumugod si Vaho at ang kanyang Wolf Brigade, pinatay nila ang tao ng paisa-isa ng may kasiyahan, nagbigay iyon ng espasyo para sa ibang puwersa. Sinubukan ng tao na mag-group para magdepensa, pero iyon ay naging madaling target para sa rifle squad ni Ike na ngayon ay may firing lane na. Kumulog ang putok ng pulbera habang tumatagos ang mga bala sa mga panangga at armor ng tao, nagdulot ito ng malawakang panik sa hanay ng kalaban. Pero sa gitna ng momentum ng tagumpay, biglang tumunog ang trompeta ng retreat mula sa kampo ng demonyo, si Vaho na kasalukuyang nakikipaglaban ay napilitang tumigil at umurong ayon sa utos, iniwan ang mga natitirang kalaban na tumakbo. Ito pala ay bahagi ng shift system strategy ni Ike, nilimitahan niya ang oras ng labanan ng bawat unit sa 10 minuto na may full force at pagkatapos ay urong para palitan ng ibang unit na sariwa pa, ang layunin ay mapanatili ang stamina ng hukbo at lituhin ang kalaban sa sunod-sunod na matinding atake. Samantala, sa himpapawid, matagumpay na nawasak ng aerial strike force ni Ike ang mga siege machine ng tao, si Severo na inatas ang asikasuhin ang rear guard ng kalaban ay matagumpay din sa kanyang misyon habang palihim na sumisilip sa pogi niyang sundalong tao. Ang frustrated na commander ng tao dahil patuloy na umaatres ang kanyang hukbo ay nag-utos ng all-out attack ng walang maayos na strategy.
Habang sumusugod ang libu-libong sundalo ng tao patungo sa lungsod, biglang bumuka ang lupa sa ilalim nila, naghanda na pala si Ike ng malaking pit trap gamit ang earth magic, maraming kalabang sundalo ang nahulog sa kamatayan. Hindi man neutralize ng mga sorcerer ng tao ang spell dahil nahuli na ang kanilang unit ng puwersa ni Severo. Sa gitna ng kaguluhan, natanggal sa kabayo ang commander ng tao, nilapitan siya ni Ike at hiningian ng pananagutan sa napakaraming nasayang na buhay, nag-alok siya ng pagpipilian, umurong ngayon at patatawarin ang kanyang buhay o mamatay sa lugar. Buong yabang na akala ng commander na nagbabluff lang si Ike pero sobrang laki ng kanyang pagkakamali. Biglang lumitaw ang hari ng dwarfs na si Gantar mula sa likuran at sinaksak ang dibdib ng commander dahil sa sobrang galit sa nangyari sa kanyang kaharian. Agad na gumamit si Ike ng chain spell para pigilan si Gantar na tuluyang patayin ang commander. Nang makitang totoo ang banta, ang takot na commander ng tao ay sa wakas ay nag-utos sa lahat ng kanyang hukbo na umurong. Nagwakas ang labanan sa ganap na tagumpay ng Ivalice. Habang pinapanood ang kalaban na umalis, binalaan ng hari ng dwarf si Ike na balang araw ang desisyong hayaan mabuhay ang commander na iyon ay maaaring pagsisihan. Tumingin si Ike sa papalubog na araw at mahinahong sumagot na wala siyang pakialam kung umatake sila muli, mas magiging malakas ang puwersa ng Ivalice kaysa ngayon. Sa Ivalice, tuwang-tuwa si Jiran at niyakap ng mahigpit si Ike hanggang sa muntik na itong maubusan ng hininga. Nagselos ng husto si Lilith sa tanawing ito, pakiramdam niya ay siya lang ang dapat na kayang yamakap kay Ike. Habang nagtatalo sina Jiran at Lilith kung sino ang mas karapat-dapat, hindi nagpatalo si Sati at sumiksik din kay Ike. Sa gitna ng nakakasakal na pagmamahal na iyon, ipinahayag ng ibang pinuno ng Demon Forces ang kanilang respeto. Para sa kanila, si Ike ay hindi lang isang competent na superior kundi isang kasamang lubos na mapagkakatiwalaan. Samantala, sa likurang bahagi, medyo tense ang sitwasyon ni Severo at ng commander ng kalaban, pero nang makitang matinding pagkatalo sa frontline, inutusan ng commander ng kalaban ang kanyang hukbo na umurong bago pa magkaroon ng walang saysay na labanan. Naghiwalay sila ng walang dugo, nag-iwan ng interes sa isa't isa para sa susunod na pagkikita. Proud na proud si Severo na madaling nanalo si Ike, sigurado siyang may popromote na naman ito, pero hahayaan niya ang Demon Lord na magdesisyon kung gaano kataas ang mararating ni Ike. Matapos magpahinga si Ike ng 20 minuto lang, may inihanda na namang mabigat na trabaho si Severo, inutusan niya si Ike na pumunta sa Zenobia, isang trading city ng tao sa Timog. Lohika lang dahilan, ang kanilang tagumpay laban sa Alliance ay siguradong magdudulot ng mas malaking military response mula sa tao, samantalang ang Ivalice ay nasa food crisis na. Kahit advanced na ang agricultural system ni Ike, hindi pa sapat ang ani para pakainin ang lumalaking hukbo. Kailangan niyang makipag-ayos ng trade agreement sa Human Federation. Kahit parang imposible para sa demonyo na makipagkalakalan sa tao, si Ike ay perpektong kandidato dahil siya mismo ay tao. Mabilis na kumalat ang balita ng pag-alis ni Ike, nagagawan sina Jiran at Lilith na sumama bilang bantay o travel companion, pero mahigpit na pinatigil sila ni Ike, maraming bagong refugee sa Ivalice pagkatapos ng digmaan, kaya kailangan niya si Lilith para sa seguridad at si Jiran para sa administrasyon ng lungsod. Sa huli, si Sati lang ang isinama ni Ike sa kanyang misyon. Makalipas ang ilang oras, habang tumatawid sa kagubatan patungong Zenobia, nagtanong si Sati tungkol sa kanilang pupuntahan. Ipinaliwanag ni Ike na hindi ito isang bansa, kundi ang sentro ng Trading Federation na mayayaman sa pampalasa, gulay, at kakaibang pananim mula sa timog, mga vital resources na makapagliligtas sa Demon Army mula sa gutom. Nag-alinlangan si Sati kung kaya bang magtulungan ng tao at demonyo, pero determinado si Ike na patunayan na posible ang coexistence. Biglang may narinig siyang gulo sa unahan, may grupo ng mga bandido na sumasalakay sa isang marangyang karwahe, ang pinuno ng bandido ay isang lalaking doble ang laki sa normal na tao, madali nitong pinatay ang mga bantay. Nang tangkain ng bandido naghahasain ng batang babae sa loob ng karwahe, hinampas siya ni Ike ng magic at pinatalsik papalayo, ang natitirang mga bandido ay iginapos gamit ang root magic at pinagaling ni Ike ang mga sugatang bantay. Lumabas ang batang babae at nagpasalamat, medyo nagulat si Ike dahil sobrang kamukha nito ni Sati. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Uriah, anak ng pinuno ng Zenobia, pauwi siya matapos kanselahin ang sarili niyang engagement sa isang lalaking hindi niya gusto. Humanga si Uriah sa lakas ng magic ni Ike na madaling nagpaluhod sa Red Eagle Bandit Group. Para mapanatili ang sikreto, ipinakilala ni Ike ang sarili bilang isang sorcerer mula sa Iscario. Bilang pasasalamat, inalok ni Uriah na isakay sila diretso sa Zenobia. Pagdating sa Zenobia, dinala si Ike sa pinuno ng lungsod na si Alleria.
Pagkaalis ni Yuria ng silid, diretsong tinanong ni Aleria si Ike, alam niyang nagsisinungaling ito tungkol sa pinagmulan at tama nitong nahulaan na miyembro siya ng Demon Army dahil sa lakas niyang hindi pangkaraniwan para sa ordinaryong tao sa panahon ng digmaang ito. Nagmatapat si Ike na kahit tao siya, pinalaki siya ng immortal na si Rombek at ngayon ay naglilingkod sa Demon Army para sa layuning kapayapaan. Ipinarating ni Ike ang kanyang intensyon na makipagkasundo sa kalakalan. Noong una ay nag-alinlangan si Aleria at tumangging makipagtulungan sa kaaway ng sangkatauhan, pero nag-alok si Ike ng solusyon sa pinakamalaking problema ng Zenobia, ang mga pirata, ang Luigi dahil sa pag-atake ng pirata ay katumbas ng taonang budget ng lungsod, kaya sobrang nakakaakit ang alok ni Ike. Pumayag si Aleria na isaalang-alang ang trade agreement pero may isang kondisyon na walang pag-aalinlangan, dapat pakasalan ni Ike ang kanyang anak na si Yuria. Sobrang gulat ni na Ike at Sati sa kondisyong iyon, rason ni Aleria na gusto niya ng manugang na matalino, malakas, at may potensyal na maging malaking pinuno sa hinaharap anuman ang kanyang kaugnayan sa demonyo. Bago pa man makasagot si Ike, may pumasok na ulat na inaatake na naman ng mga pirata ang daungan. Si Ike na pumayag na sa kondisyon para sa misyon ay agad na tumakbo sa daungan, sa kasamaang palad ay huli na siya, ang mga pirata na pinamumunuan ni Karosa, isang malakas na sorcerer, ay nakapagnakaw na at umalis na. Bumalik si Ike sa tirahan ng pinuno, sinalubong siya ni Yuria, taliwas sa inaasahan ni Ike, excited si Yuria sa kasunduang ito dahil love at first sight na siya nang iligtas siya nito. Samantala, si Sati na nagseselos at nalulungkot ay piniling mamili para kumalma, sa kasamaang palad, ang pagkakahawig niya kay Yuria ay nagdulot ng kapahamakan, isang especially iyan ng pirata ang napagkamalang si Yuria si Sati, pinalo niya ito hanggang mahimatay at dinukot. Nagising si Sati sa barko ng pirata sa gitna ng karagatan, sinubukan niyang tumakas pero na-realize niyang walang daan palabas. Agad na na-realize ng kapitan ng pirata na si Karosa na mali ang dinukot ng kanyang tauhan dahil hindi si Sati si Yuria. Kahit na, nagpa siya si Karosa na itago na lang si Sati para gawing utusan. Dumating sa tenga ni na Aleria at Ike ang balita ng pagdukot kay Yuria, agad na na-realize ni Ike na yon ay si Sati. Walang inaksayang oras, humingi si Ike ng pahintulot na gamitin ang barkong pandigma ni Aleria, buong pusong naglayag siya para habulin ang mga pirata at iligtas ang kanyang tapat na utusan bago pa mahuli ang lahat. Sa ibabaw ng barko ng pirata, inutusan ni Karosa si Sati na magsuot ng manipis at revealing na damit ng utusan, sobrang hiya ni Sati. Walang pakialam na sinabi ni Karosa na simula ngayon si Sati ay kanyang personal na utusan na may tungkuling tuparin ang lahat ng kanyang nais. Naalala ni Sati ang mga unang araw niya kasama si Ike, kahit utusan din siya, lagi siyang ginagalang ni Ike at pinoprotektahan. Desididong huwag sumuko sa kapalaran, nag-alok si Sati na magluto para kay Karosa, umaasang maantala nito ang masamang balak ng pirata. Natuwa si Karosa na paglilingkuran at pinayagan siya. Pagdating sa kusina, agad na nagplano si Sati ng pagtakas, humingi siya ng alak sa bantay dahil daw pampalasa sa pagkain, hindi naghinala ang mga pirata at gusto lang kumain ng masarap kaya binigay nila ito. Ibinuhos ni Sati ang alak sa mainit na kawali, nagdulot ito ng malaking apoy. Sa gitna ng panik ng mga bantay na nagtatangkang patayin ang apoy, inihagis ni Sati ang natitirang alak sa isang bantay at sinunog ito, sinamantala ang gulo, tumakas si Sati at nawala bago pa man maapula ang apoy. Nagtago si Sati sa gitna ng mga tambak na kargamento, hinihintay na maging ligtas ang sitwasyon. Nang sumilip siya sa isang kahon, gulat niyang natagpuan ang mga ninakaw na kayamanan mula sa Zenobia. Gusto niyang iulat ito kay Ike pero alam niyang imposibleng makipag-ugnayan kahit kanino dahil nasa gitna siya ng dagat. Muntik na siyang sumuko, pero napatingin siya sa nakasinding kandila, may bigla siyang naisip na nakatutuwang ideya, ang panununog. Sa cabin ng kapitan, naghahanda si Karosa na salubungin si Sati nang biglang pumasok ang kanyang tauhan na takot na nag-uulat ng malaking apoy sa barko. Alam niyang si Sati ang may gawa nito, inutusan ni Karosa ang malawakang paghahanap. Nagtago si Sati sa loob ng bar aisles, pinakikinggan ang yabag ng mga pirata na papalapit, sa kasamaang palad, ang trick na magtago sa bar aisles ay alam na ng mga batikang pirata, nahuli nila ito, sinipa palabas at naghanda na parusahan. Si Sati na nasa kanto ay inihagis ang takip ng bar aisles sa mukha ng pirata at tumakbo, pero ang kanyang paa ay natrap ng magic trap ni Karosa. Galit na nagpa siya si Karosa na hindi patayin si Sati kundi putulin ang paa nito bilang parusa. Nang aiugoy ng kanyang tauhan ng palakol sa walang kalaban-laban na si Sati, biglang umihip ang malakas na hangin at itinapon ng pirata ng mataas sa langit hanggang sa kung saan man ito nahulog. Lumitaw si Ike sa deck ng barko at mariing sinabi na siya ay dumating para iligtas ang kanyang mahal na utusan. Tumakbo agad si Sati at niyakap si Ike.
Sumalakay ang mga pirata, pero sinalubong sila ni Ike ng kidlat na naging sunog na kalansay, pagkatapos ay itinapon ang natitira sa dagat gamit ang wind magic. Naputol ang maikling reunion ng purihin ni Karosa ang lakas ni Ike pero iginigiit niyang kay Karosa si Sati. Isang malakas na water magic explosion ang tumama sa kanila, pinrotektahan ni Ike si Sati gamit ang magic shield pero ang atake ni Karosa ay sumire sa katawan ng barko, tumalon si Ike kasama si Sati sa tubig para sumilong. Nagpaputok si Karosa ng sunod-sunod na atake sa tubig, siguradong patay na si Ike. Pero muling bumangon si Ike sa pamamagitan ng pagmamanipula ng tubig sa kanyang paligid, ibinalik ang atake at pinasabog si Karosa kasama ang natitirang barko. Natalo ang hari ng pirata na si Karosa at ang natitira niyang tripulante ay sumuko ng walang kondisyon. Ang balita ng pagkatalo at pagkakadakip kay Karosa ay ikinagulat at ikinahanga ni Aleria, ang pinuno ng Zenobia. Ayon sa pangako, pumayag si Aleria sa lihim na trade agreement sa Demon Army, pero hiniling din niya na tuparin ni Ike ang pangalawang kondisyon, ang pakasal kay Yuria. Nang gabing iyon, nagkaroon ng malaking salo-salo para ipagdiwang ang tagumpay ni Ike, excited na excited si Yuria at niyakap si Ike sa harap ng maraming tao. Pinaalalahanan siya ni Sati tungkol sa etika. Ang interaksyon ni Sati na inaayos ang damit ni Ike ay nagpamulat kay Yuria na higit pa sa amo at utusan ang relasyon nila. Sa gitna ng salo-salo, inanunsyo ni Aleria ang opisyal na engagement ni Ike at Yuria, nilagay nito si Ike sa mahirap na posisyon dahil ang pagtanggi ay nangangahulugan ng pagkansela ng trade agreement. Pero bago pa man magsimula ang seremonya, isang nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa silid, si Ike lang ang nakakita sa anyo ng Demon Lord na si Dairakuta na lumitaw sa liwanag na iyon. May dala si Dairakuta na masamang balita, si Severo ay nasa malaking panganib, nakulong ito sa puwersa ng tao sa lungsod ng Alisa, kailangan niyang umalis agad para iligtas ito. Sa Alisa, lumalala ang sitwasyon ni Severo, ang kanyang gutom na hukbo ay desperadong lumalaban para mabuhay, si Fiorentina na tapat na tauhan ni Ike ay lumalaban ng buong tapang laban sa puwersa ng tao, pero sa huli ay natalo siya ng kidlat mula sa Kalabang Sorcerer. Sa parehong oras, dumating sina Ike at Sati sa Evilis gamit ang teleportation, nakahinga ng maluwag si Sati na naantala ang engagement ni Ike, kahit makakabalik pa naman si Ike sa Zenobia kahit kailan. Ngayon ang priority ni Ike ay iligtas si Severo sa nakamamatay na pagkakulong. Pagbalik sa Evilis, sinalubong si Ike ng nag-aalalang mukha ni Jiran na tumatakbo papunta sa opisina nito, hingal na nagulat si Jiran na ang Alliance of Kings ay naglunsad ng buong pusong pag-atake sa Evilis habang wala si Ike, muntik nang bumagsak ang lungsod at malaki ang pinsala. Pero may ibinunyag si Jiran na isang nakakagulat na katotohanan, isang misteryosong batang babae ang biglang lumitaw mula sa kung saan at nag-iisang nagligtas sa Evilis gamit ang kanyang hindi kapani-pani walang lakas. Kailangang mag-focus si Ike sa mas urgent ang problema, si Severo ay nakulong sa Alisa. Agad na nagtanong si Ike tungkol sa kalagayan ng hukbo, nagulat si Jiran na mula sa panig ng labanan, may 500 sundalo lang ang handang lumaban, napakaliit na bilang kumpara sa 5,000 puwersa ng kalaban na kumukulong sa Alisa, mukhang manipis ang tsansa ng tagumpay, lalo na at abala ang ibang commander sa iba't ibang front. Pero tumaas ang moral ni Ike nang pumasok ang hari ng dwarves na si Gantar at nag-alok ng tulong, may utang na loob si Gantar kay Ike at gusto niyang bayaran ito hindi lang sa pamamagitan ng armas kundi pati na rin sa daan-daang handang lumaban na dwarf warriors. Rason ni Gantar na ang tagumpay ng Demon Army ay makakabuti sa kinabukasan ng kanyang lahi ayon sa pangako ni Ike na bibigyan sila ng matitirhan. Hindi pa natatapos ang sorpresa, ang mga nakaligtas na taong mamamayan ng Evilis ay nag-alok din na lumaban sa tabi ni Ike, may utang na loob sila dahil sa ilalim ng pamumuno ni Ike, mas maganda ang kanilang buhay kumpara noong pinamumunuan sila ng korap na pinunong tao. Nawala na ang racial hatred at napalitan ng respeto sa demonyong handang magsakripisyo para protektahan sila. Si Jiran na panatiko ay nagprotesta sa tulong ng tao, pero agad siyang pinaayos ni Lilith at tinukso ni Sati hanggang sa mapaiyak na lang siya sa sahig. Sa huli, hinati ni Ike ang kanyang hukbo, isang grupo ang sumama sa Alisa at ang natitira ay nagbantay sa Evilis na may mahigpit na utos na sumuko na lang kung sasalakayin muli ng Alliance para sa kanilang kaligtasan. Habang nasa biyahe si Ike na inaabot ng 4 na araw, lalong lumalala ang sitwasyon sa Alisa, dahan-daang napapalibutan ng dumadagsang kalaban ang puwersa ni Severo. Sinubukan ni Severo na paghiwalayin ang puwersa ng kalaban, pero nang lumipad siya para i-target ang puwersa sa labas ng pader, binaril siya ng magic ng kalaban, nasugatan at naubusan ng mana. Sinubukan ni Severo na tumakas gamit ang root magic, pero sa huli ay binaril siya sa dibdib ni General Luder at nahuli. Wasak na wasak ang puwersa ni Severo, nirerespeto ni Luder ang kakayahan ni Severo bilang kapwa commander kaya hindi niya ito agad pinatay, ipinakulong niya ito sa basement prison bilang pain para maakit si Ike at ang natitirang 7th Brigade.
Alam na alam ni Luder na hindi pababayaan ng mga tapat na nasasakupan ang kanilang commander na magdusa, isa itong klasikong bitag pero napaka-epektibo. Sa paglalakbay, nakatanggap si Ike ng ulat mula kay Jiran na kagagaling lang sa reconnaissance. Nakita ni Jiran na nakabitin sa poste ang damit ni Severo bilang tanda ng pagkatalo, pero hindi niya nakita ang bangkay. Napagpasyahan ni Ike na buhay pa si Severo at ginagawang pain. Alam na bitag ito, wala silang choice kundi sumalakay, buti na lang natapos na ni Greer ang bagong secret weapon na in-order ni Ike. Sa handa na silang maglunsad ng rescue operation. Pagsikat ng araw, nagsimula ang pag-atake sa isang malakas na wind magic explosion na tumama sa watchtower ng kalaban, nagpanik ang hukbo ng tao sa hindi pangkaraniwang lakas ng pagkawasak. Nagutos si Luder ng depensa, pero nakaramdam siya ng kakaiba dahil hindi agad pumasok ang puwersa ni Ike kundi nagpaputok lang mula sa malayo. Naghinala si Luder na may ibang plano si Ike, nagkatotoo ang kanyang pangamba nang ipadala niya ang kanyang hukbo para tingnan ang basement prison. Sa loob ng kulungan, isang sadistang bantay na magpapahirap sana kay Severo ay biglang napuruhan ni Lilith na lumitaw mula sa dilim, humingi ng tawad si Lilith sa kanyang pagkaantala at agad na pinalaya si Severo. Sa labas, patuloy na inaakit ni Ike ang atensyon ni Luder sa pamamagitan ng long-range attacks habang ang rescue team ay gumagawa sa loob. Nang tangkain ng mga sundalo ni Luder na patayin ang mga bihag bilang pag-iingat, huli na ang lahat, kontrolado na ni Lilith ang sitwasyon. Pero hindi pa tapos ang drama, nang tumakbo si Fiorentina para yakapin si Severo, binaril siya ng palaso mula sa likod ng mga sundalo. Akala ni Severo ay patay na si Fiorentina, sumabog ang kanyang galit. Sa parehong oras, lumitaw sina Jiran at ang rifle squad na na-teleport ni Ike at pinatay ang mga sundalo gamit ang kanilang mga baril. Galit na sinira ni Severo ang magic staff ng isa sa mga kalaban at brutal itong pinatay, muntik na niyang patayin ang natitirang mga sundalo ng tao kung hindi siya pinigilan ni Lilith na naghatid ng mensahe ni Ike, buhay pa pala si Fiorentina at dinala agad ni Jiran para gamutin. Matagumpay ang rescue operation. Nagpaputok si Jiran ng flare sa himpapawid bilang senyales, inutusan ni Ike sina Gunter at ang Gargoyle Forces na i-drop ang kanilang regalo, mga bar isles na puno ng pulbera. Sumabog ang mga bar isles nang tumama sa lupa, winasak ang formation at depensa ng puwersa ni Luder. Nang makita ang pagkawasak ng kanyang hukbo, napagtanto ni Luder ang kanyang pagkatalo at mabigat na loob na nag-utos ng total retreat. Matapos ang labanan, nag-consolidate ng puwersa sina Severo at Ike sa lungsod na kanilang nabawi, nagulat ang ibang demon reinforcement na makita ang tao at demonyo na nagtutulungan, pero iginiit ni Severo na ang mga tao ng Evilis ay mga bayani na dapat igalang. Medyo nasira ang atmosfera nang dumating ang sugo ni Luder na may dalang sulat, ang laman ay pagbati at respeto mula kay Luder kay Ike bilang katapat na karibal. Sinagot ni Ike ang sulat ng katulad na pag-asa na balang araw magkita sila bilang magkaibigan. Biglang nagkaroon ng gulo sa labas ng tent, lumabas sina Ike at Severo at nakita si Jiran na sinasaway ang isang maliit na batang babae na itinuturing niyang gumagala sa war zone. Nagpanik si Ike at itinulak si Jiran palayo, humingi ng paumanhin ng paulit-ulit. Ang batang babae pala ay ang Demon Lord na si Dairekuten. Sobrang gulat ni Jiran dahil ang cute na figurang iyon ay ang mabangis na halimaw na kinatatakutan at ang misteryosong bayani na nagligtas sa Evilis. Mahina ang pinatawad ni Dairekuten ang kamangmangan ni Jiran, pinuri niya si Severo sa kanyang tapang na mabuhay at nagbigay ng espesyal na pagkilala kay Ike. Ipinahayag ni Dairekuten na ang talento ni Ike ay sobrang laki para sa isang brigade lang na may ngiting puno ng kahulugan. Hinirang niya si Ike bilang bagong commander ng 8th Corps, isang malaking promosyon na nagparamdam kay Ike ng masamang kutob sa paparating na trabaho.